Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 4 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para mas pagsipagan pa natin ang pag-upload. Bago ko nga ito simulan ay mag-recap nga muna tayo sa Part 1 ng chapter na ito. At sa last chapter nga ay pinuntahan na nga ni Frieza ang kapatid nitong si Cooler para nga akitin itong makipagtulungan sa kanya. Hindi nga ito naging madali kay Frieza sa kadahilanan na hindi nga sila okay ng kapatid niya, ngunit dahil nga sa mga sinabi ni Frieza about sa mga Saiyan ay dito na nga napapayag ni Frieza si Cooler na makipagtulungan sa kanya, dito na nga papasok ang part 2 ng chapter 4 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay ating makikita dito sila Frieza na kasalukuyang nabiyahe, sila nga ay halos isang buwan nang nabiyahe. At sa mga oras na ito ay nakarating na nga sila sa atmosphere ng planeta na kanilang pupuntahan. Habang sila Frieza at Cooler naman dito ay mukhang galing sa isang matinding training. Salita nga dito si Frieza at sinabi nga nito kay Cooler na sa maigsi na panahon nga daw ay nagawa nga daw nitong lumakas ng ganyan, baka nga daw sa ilang buwan ay magawa na nga daw nitong mas lumakas pa sa kanya. Sagot naman dito ni Cooler at sinabi nito na malamang ako si Great Cooler. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na wag nga daw nitong kakalimutan na lagi nga daw niyang susubaybayan itong si Cooler, bagay nga daw malapit na siyang malagpasan nito sa lakas ay papatayin na nga lang daw niya ito. Pero sa moment na ito ay nagsalita nga dito ang alagad ni Frieza at sinabi nga nito na nandito na nga daw sila sa kanilang destinasyon. Sa pagtingin nga dito ni Cooler ay nagtaka nga ito bakit daw sila nandito. Sagot naman ni Frieza na yan nga ang rift papunta sa parallel dimension na tinatawag na Demon Realm. Diyan nga daw nila makikita ang kanilang hinahanap. Ang alagad nga dito ni Frieza ay nagsalita at sinabi nga nito na hindi nga daw kayang i-take ng spaceship nila ang lakas na meron ng portal nila. Maari nga daw itong masira. Kailangan nga daw nila itong isang kasama nila para i-teleport sila papasok sa loob ng portal. At dito nga ay ipinakita nga itong isang kasamahan nila. Si Cooler naman ay nagsalita dito at sinabi nito na kaya daw ba talagang i-teleport ang malaking spaceship na ito. Sagot naman dito ng isa pang alagad ni Frieza na kilala nga daw ang mga taga-Yardrat na kayang gumamit ng teleportation, kung saan ay ito nga lang daw mga ito ang may kakayahan na magawa ito. Swerte nga daw sila kasi nga daw kaya itong gawin ng kasamahan nila at ito nga daw ang lakas nito. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito yan daw pala ang dahilan kung bakit nga daw kasama nila itong insekto na ito. At wala pang ang ilang segundo ay nagawa na nga ditong makapag-teleport nila Frieza at matagumpay na nga silang nakapasok sa loob ng Demon Realm. Pero sa moment na ito ay mabilis nga silang sinugod ng mga demonyo dito, at mabilis nang ni-activate ng alagad ni Frieza ang shield technique dahilan kaya nga nagawa nitong masecure ang spaceship nila. Salita nga dito ang alagad ni Frieza at sinabi nga nito na pwede nga daw munang magpahinga ang mga ito, kaya naman daw mapigilan ng spaceship niya ang mga demon na yon. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na ayon nga daw sa instruction ni Zuno, ang hinahanap nga daw nila ay masyado pa nga daw malayo. Pero dahil mabilis nga daw ang kanilang spaceship ay makakarating na nga daw agad sila doon, ngunit bago tayo makapunta doon ay may mga makakalaban tayo sa daan. Kaya kailangan nating maghanda. After nga ng ilang minuto ay nakarating na nga sila sa bungad ng lokasyon na kanilang hinahanap. Salita nga dito ang alagad ni Frieza ay sinabihan nga nito ang kasamahan niya na i-teleport nga sila nito sa loob ng barrier. Na agad namang ginawa dito ng kasamahan nila. Sa moment na ito ay bumaba na nga sila Frieza dito kasama ang mga sidekick nito, agad nga sa kanilang bumungad ang isang demonyo. Tumawa nga ito ng malakas. Sa point na ito ay nagsalita nga itong si Frieza at sinabi nga nito kay Cooler na tignan nga daw nito ang mahinang demonyo na yan, gusto nga niya tayong labanan, pero ngayon ay mas mabuting yan mga kasama mo Cooler ang lumaban dyan para makita natin kung talagang maaasahan ang mga yan. Salita naman dito si Cooler at sinabi nga nito sa mga army niya na wag nga daw siyang ipapahiya ng mga ito. At sa moment na ito ay mabilis nang sumugod ang demonyo dito sa mga army ni Cooler, agad naman ni-check ng isang army ang level of power ng demonyo na ito, salita nga ito at sinabi nito na 200,000 nga lang daw ang lakas nito, kaya magagawa nga daw nilang matalo ito. Mabilis nang sumigaw dito ang isang army at sinabi nga nito na gawin na nga daw nila ang Tactic Battle 16 nila, na agad naman sinanayunan dito ng mga kasama nito. Si Frieza naman dito ay nagsalita at sinabi nga nito na naaalala pa nga daw niya ang division na ito, kung saan ay nagawa nga daw nitong matalo ang Ginyu Force dahilan kaya nga ang mga ito ay kinatatakutan sa buong universe na ito. Sa moment na nga na ito ay nagawa ngang mapigilan ng isang army ang ginawang atake ng demonyo.
Salita nga dito si Frieza at sinabi nga nito na si Dor nga daw ay isang army na malakas, kaya nga daw nitong makipagsabayan sa mga gigantic creatures, tapos itong si Nis naman daw ay hindi magaling sa pakikipaglaban pero may kakayahan naman daw itong ma-paralyze ang mga kalaban nito kahit nga daw ang pinakamalakas na fighters ay kaya nitong talunin. Pinagtulungan na nga ng tatlo ang demonyo at nagawa nga ng mga ito na matalo ito. Salita nga ulit si Frieza at sinabi nito na si Captain Salsa naman daw ay kayang hamati ng isang bundok gamit ang Keyblade nito. At siya nga ang isa sa pinakamalakas na alagad nila sa ngayon. Dahil nga sa mga nagawa dito nila Dor, Nis at Salsa ay salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ngayon ba ay may duda ka pa din sa mga alagad ko. Sagot naman dito ni Frieza na hindi na nga daw masama, ngayon nga daw ay tumuloy na sila. Sa moment na ito ay mabilis na nga silang nakapasok sa loob. Ang mga demonyo nga dito ay nagsalita at sinabi ng isa dito na nagawa nga daw ng mga ito na matalo ng monster na yon, isa nga daw yon sa pinakamalakas nilang nakapagbantay, at madaming taon nga daw bago nila nahanap ang monster na yon. Sa point na ito ay nagsalita nga dito ang isang demon at balak na nga nitong mag-report ng alert sa mga Celestial Guardians. Pero sagot nga dito ng master nila na wag nga daw, ilang taon na nga daw ang nakakalipas nang sila ay ma-confine dito, kaya ngayon nga daw ay kailangan nga daw nilang labanan ang mga kalaban na yan, para nga daw sila ay maging isa na rin Celestial Guardians. Salita naman dito ang isang monster at sinabi nito na hindi nga daw Celestial ang mga kalaban nila, kaya nga daw nilang matalo ang mga yan. Siya na nga daw ang bahala. Sa mga oras na nga na ito ay matagumpay na ngang nakapasok sila Frieza sa loob, salita nga ito at sinabi nito na ito na daw pala ang pangalawang tagapagbantay dito, mukha ngang nakakatakot ang Genemba na yan. Sagot naman dito ang demonyo at sinabi nito na mangmang nga daw ito, sa tingin daw ng mga ito na magagawa niyong makontrol ang Genemba na yan, baka hindi niyo alam na sobrang lakas nan. Kahit sino hindi magagawang magamit yan. Sagot naman dito ni Frieza na nagawa na nga daw niya yan dati pa, nagawa nga daw niya makontrol ang mga Saiyan na yon. Salita nga ulit dito ang demonyo at sinabi nito na wag nga daw nitong igaya ang Genemba sa mga yon. Sagot naman dito ni Frieza na wala nga daw alam ito about sa kanila, at wala nga daw siyang pakialam sa mga ito. Sa moment na ito ay mabilis na ngang sumugod ang mga alagad dito ni Frieza. Akala nga ng mga ito ay madali lang nilang matatalo ang mga halimaw na ito, ngunit nagkamali nga sila. Madali nga lang silang na-counter ng mga ito. At kahit nga ang pinakamalakas na army nila Frieza dito ay talagang nahirapan. Gamit nga ang radar nito ay nakita nga niya ang sobrang lakas na power of level nito na umaabot ng 120 million na talagang kinagulat nito. Salita nga dito si Cooler at sinabi nga nito kay Frieza na kung maayos daw ba ang binigay nitong gamit sa mga tao niya. Sagot naman dito ni Frieza na yun na nga daw ang pinaka-advanced na gamit sa buong universe na ito, yan nga daw talaga ang problema nila, kaya nga daw ng ibang mortal dito na itago ang lakas nila. To the point nga daw na hindi na nga daw kaya ng mga radar nila na ma-detect ito. Sa kabilang banda nga ay tuluyan na nga natalo dito ang pinakamalakas na alagad nila Frieza. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na napakasama nga daw na makita ang kanyang alagad na tinalo lang ng basta-basta, hindi daw kasi nag-ingat ito sa pag-detect ng power of level ng mga yan. Agad namang humingi ng tawad dito ang army ni Cooler, sagot naman dito ni Cooler na ayos nga lang daw, kahit naman daw gumamit pa ito ng strategies para matalo ang mga ito ay magiging kulang pa din daw ito dahil nga sobrang lakas nga daw ng kalaban nila. Kaya ito nga daw ang magiging problema niya ngayon. At dito nga ay mabilis na naghanda si Cooler sa laban at sinabi nito siya nga daw si Great Cooler, humanda na nga itong matalo. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share guys.